Manalangin muna tayo sa Panginoon bago tayo magsimula. Dakila naming Amang Diyos, salamat Panginoon sa oras na ito. Salamat Panginoon sa araw na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Nandito naman po kami, Panginoon, sa iyong bulwagan, Panginoon, para purihin ka, para sambahin ka, Panginoon, at para pasalamatan ka, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, na aming pagkulay-kulay sa iyong salita, Lord. Lord, pagpalain mo itong salita na aking dadalhin, Panginoon, na ito'y pagpapala, Panginoon, yung salita mo, Panginoon, na maging pagpapala to sa aming lahat, Panginoon, at maging rema to sa aming lahat. Salamat, Panginoon. Ikaw pong umatnubay sa aming lahat, pati na sa aming puso, Panginoon. Buksan mo ang aming spiritual mind at spiritual puso, Panginoon, para maintindihan namin, Panginoon, ang salita. Salamat, Lord. Binabalik namin sa ila at kapulian sa pangalan ni Kristo Jesus na ang Panginoon. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pinupuri natin ang Panginoon sa bawat buhay natin sapagkat alam natin ang ating Panginoon ay dakila. Alam natin ang Panginoon natin talagang kontrolado niya ang lahat na nangyayari dito sa mundo nito. Alam natin na sa buhay nito, marami tayong nadadaanan ng mga hindi maganda. Marami tayong nakikita na hindi maganda. Pero purihin ang Panginoon sapagkat pag ang Diyos ay kasama natin, talagang magtatagumpay tayo sa buhay. Kapagkat alam natin, wala tayong magagawa kung wala ang ating Diyos. Kaya patuloy tayong umawak sa ating Diyos. Kaya patuloy nating piliin ang ating Diyos. Kapagkat pag ang Diyos ang piliin mo sa buhay, talaga yung buhay mo magkakaroon ng tagumpay. Kahit saan ka pumunta, sapagkat walang taong magtatagumpay dito sa mundo ng totoong tagumpay kung wala ang Diyos. Tandaan natin mga kapatid, lahat ng nangyayari dito sa mundong ito, talaga ang Diyos ang may pahintulot. Kahit sa sanlibutan kahit dito sa sanlibutan, lahat na nangyayari dito, lahat ng mga mayayaman dito, kaya sabihin mo pa sila na yung mayaman, magaling sa lahat ng idea, pero tandaan natin, lahat yan pahintulot yan ng ating Panginoon. Sapagkat lahat ng gumagalaw dito sa mundo ito, ang Diyos ang may control. Kaya lang, ang tao kasi binigyan niya ng free will na pumili kung ano ang gusto niya sa buhay. Kaya pag tayo pinili natin ang Diyos, mapalad tayo. Sapagkat pag ang Diyos ang pinili natin, pag ang Diyos inuna natin, tandaan mo, ano man ang mangyayari dito sa mundo, mapapaniguro mo sa buhay na meron kang pag-asa, na hindi ka maaano, kundi maliligtas ka sa bawat suliranin, sa bawat kinakatakutan mo, at sa lahat na mangyayari dito sa mundo. May kasiguruduhan ng buhay mo. Hallelujah. At ngayon, mga kapatid, dito na tayo sa ating pagbulay-bulay sa salita ng Panginoon. Ang tema na aking dadalhin, pinamagatan ko, The Biggest Example of Jesus. Kapagkat alam natin, ang Panginoon natin nagbigay ng pinakamalaking example sa bawat buhay natin na dapat nating sundin. Sapagkat tayong mga anak ng Diyos, talagang kaya tayo tinawag ng mananampalataya, ibig sabihin, ginagaya natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sinusunod natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya pag ikaw, hindi mo ginagaya ang Panginoong Hesukristo, hindi mo sinusunod ang Panginoong Hesukristo, hindi ka tunay na tagasunod ni Kristo. Sapagkat ang tunay na tagasunod ni Kristo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito yung pag-aaralan natin. Ano ba yung mga example na binigay ni Kristo sa atin na dapat natin sundin? Number 1, sacrificial love.
Pag sinabing sacrificial love, ang ibig sabihin ito ay pagmamahal na hindi makasarili. Inuuna mo ang iba kaysa sarili mo. Yan ang ibig sabihin ng sacrificial love. Tandaan natin, yung binigay sa atin ng Panginoon, talagang hindi lang bastang love, kundi may kasamang sacrificial. Bakit? Ang sabi nga ng Panginoon dito sa John, basahin natin dito sa John chapter 15, verse 13. Ano ba sabi ng Panginoon dito? Sabi niya dito, wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang tao na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Ano sabi ng Panginoon? Wala nang dadakila na pag-ibig. Yung inalay niya yung buhay niya para sa inyong kaibigan. Ano bang ibig sabihin ng Panginoon dito? Tandaan natin mga kapatid, kaya sinabi itong sacrificial kasi itinuring ka ni Kristo na kaibigan, bagamat kaaway tayo ng Diyos. Iba kaya nga, dakila yung pag-ibig ng Panginoon eh. Bagamat kalaban tayo ng Diyos, kaaway tayo ng Diyos, pero dahil kay Kristo, itinuring tayong kaibigan. Kaya ngayon yun yung sinasabi kong dakilang sakripisyo na may kasamang pag-ibig. Sapagkat yung tayo, hindi tayo karapat-dapat, yung tayo kinalaban natin ang Diyos, hindi tayo sumunod sa Diyos, hindi tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, naging kaaway tayo ng Diyos. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ipinadala niya si Kristo dito sa ibabaw ng daigdig. At ang ginawa ni Kristo, inalay niya ang kanyang buhay sa kanyang mga kaibigan. Ano bang ibig sabihin? Totoo ba tayo kaibigan ng Diyos? Hindi tayo totoong kaibigan. Pero itinuring tayo ni Kristo na kaibigan. Dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya nga kung babasahin mo ang Roma, ay ang 1 Corinthians chapter 13 verse 3, ang sabi doon, kahit pa anong gawin mo, ibigay mo man ang buhay mo, ialay mo man ang buhay mo, pero kung walang pag-ibig, ang sabi ng Panginoon, walang kabuluhan. Kaya nga sabi dito, kahit ipamigay ko pa man ang lahat ng aking ari-arian at ialay pati ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin itong mapapala. Ibig sabihin, kahit na anong gawin mo na mabuti, pero hindi sinasamahan ng pag-ibig, yung gawa mong mabuti, magiging walang kwenta. Kaya nga si Kristo, anong ginawa ni Kristo sa buhay niya? Yung pumunta siya rito sa mundong ito, nagsakripisyo siya, hindi lang sacrifice, kundi ginawa niya ito ng punong-puno ng pag-ibig. Kaya nga tayo, nakakalapit tayo sa Diyos ngayon. Kaya tayo, pag tayo humihingi sa Diyos, tinutugon tayo ng Diyos dahil kay Kristo. Hindi ba ninyo alam, sa unang panahon, bago sila maghingi sa Diyos, magsasakripisyo man sila. Pumupunta sila sa simbahan para magsakripisyo, mag-alay, para dinggin sila ng Diyos. Pero dahil kay Kristo, hindi na natin ginagawa yon. Sapagkat yung sakripisyo, si Kristo na ang gumawa para sa atin. At ano naman ang ibig sabihin para sa atin yun? Sa atin yung tinuturo ng ating Panginoon. Sapagkat ginawa niya yun para sa atin. Kaya dapat din gawin natin sa Diyos yung ginawa ng ating Panginoon. Di ba? Si Kristo pumunta rito sa mundo, hindi siya para paglingkuran, kundi siya naglingkod.
Si Kristo punta rito sa mundo, hindi para mamasyal, kundi para ialay yung buhay niya. Si Kristo pumunta rito sa mundo para wasakin ang gawa ng kaaway sa bawat buhay natin. Kaya nga si Kristo, pinasan niya lahat ang ating kasalanan. Bakit niya pinasan yun? Dahil mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ni Kristo. Kaya wag nating kakalimutan yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya mientras buhay tayo, piliin natin ang Diyos. Piliin natin yung buhay. Piliin natin na maglingkod sa Diyos na may pagmamahal. Huwag nating hayaan na maglingkod tayo na walang pagmamahal. Sapagkat pag tayo naglingkod na walang pagmamahal, walang kwenta, sabi ng Bible. Kahit na maghirap ka pa na maghirap, pero kung hindi mo nararamdaman at totoong pagmamahal sa Diyos, yung paglilingkod mo, walang kwenta sa harap ng Diyos. Sapagkat alam natin, ang Diyos gumagawa dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya nga tinawag siya ng Diyos ng pag-ibig. Bakit? Lahat ng ginawa niya, hindi niya ginawa dahil gusto niya. Ginawa niya dahil sa pag-ibig. Kaya nga wala nang dadakila sa ating Diyos eh. Kaya pag ikaw inalayan ka ng Diyos ng pag-ibig, bilang isang tao, tanawin mo yun ng malaking utak na loob. Mientras nabubuhay ka sa mundong ito. Sapagkat ang Diyos, hindi yan nakatingin sa mga taong gumagawa na walang pag-ibig. Saan siya nakatingin? Sa mga taong gumagawa na may pag-ibig. Kaya nga sabi sa Roma chapter 3, ano ba pag-ibig ng Diyos sa atin? Ni Kristo. Sabi dito sa Roma chapter 3, verse 25. Ano ba sabi ng Panginoon dito? Sabi niya dito, isinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay nang sa ganon mawala ang galit ng Diyos. Bakit nawala yung galit ng Diyos sa atin? Yung itinuring tayo ni Kristo na kaibigan, inalay niya yung buhay niya sa atin. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, pero inalay niya yun. At sa pag-alay niya sa buhay natin, naging pakinabangan sa atin. Bakit? Nawala yung galit ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, imbis karapat dapat tayong mamatay, binigyan tayo ng buhay ng Diyos. Kaya nga sa buhay na ito, kahit saan ka man pumunta, paglingkuran mo ang Diyos na may pagmamahal. Sapagkat yun ang hinahanap ng Diyos sa mga taong naglilingkod sa Kanya na may pagmamahal. Sapagkat pag ikaw maglingkod ka na walang pagmamahal, tandaan mo, darating ang panahon, magrereklamo ka. Kaya nga minsan, sa isang pamilya, pag hindi na naghahari ang pagmamahalan, anong mangyayari? Reklamo na. Lahat ng maliliit na bagay, parang malaking-malaki na ang issue, di ba? Bakit? Sapagkat hindi sila pinaghaharian ng pag-ibig. Kaya nga gusto ng Diyos, tayong mga anak ng Diyos, dapat tumulad tayo sa example ni Kristo. Hindi lang basta pag-ibig na may sakripisyo. Sapagkat ang tunay na pag-ibig nagsasakripisyo. Sapagkat hindi matatawag na pag-ibig pag walang sakripisyo. Kahit na sa pamilya, makikita mo naman yan. Sa pagmamahalan ng mag-asawa, kung walang sakripisyo, wala. Diba? Kung nagsasakripisyo ka pero walang pag-ibig, wala rin. Kailangan magkasama yan. Yan ang ginawa ng ating Panginoon doon sa ibabaw ng krus. Yan ang pinakita
ng Panginoon sa atin na dapat natin gayahin. Sapagkat yung mga taong nagsasakripisyo, yun yung mga taong nataglay-taglay yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga sa ating buhay, dapat alalahanin natin yung ginagawa ni Kristo. Hindi lang para malaman natin kung sino siya, kundi para mai-apply natin sa buhay natin. Sapagkat sabi nga ni Kristo, binigyan na tayo ng clue ni Kristo. Sabi ni Kristo, ako ang buhay, ako ang katotohanan. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Sinabi na ni Kristo, paano tayo pupunta sa langit? Sa pamamagitan niya, kaya dapat ang tunay na tagasunod ni Kristo, ginagaya kung ano ang pamumuhay ni Kristo. Kaya nga dito si Kristo sa buhay nito, talagang nakita natin yung pag-ibig ni Kristo. Diba? Kaya nga maraming mga tao nagtatanong, napaka-dakila ng ating Panginoon. Biro mo yung 5,000, hindi niya yun pinauwi, kundi pinakain niya yun. Bakit? Pinapakita lang niya yun yung kanyang pag-ibig. Ibig sabihin, pag ikaw lalapit ka sa Panginoon, hindi ka niya gugutumin. Yan lang ang pinapakita sa atin ng Panginoon. Tandaan mo, ang milagro, sabi nga niya, ginawa niya ang milagro. Hindi yan para mamangha tayo, kundi para makilala natin kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Kung sino ang Diyos na gumagawa sa buhay mo. Yan ang hindi nakita sa una ng mga Israelita, yung lumabas sila. Ano lang na nakita nila? Humanga sila sa milagro na ginawa ng Panginoon. Pero hindi nila nakita kung anong layunin ng milagro. Kaya nga pinakita ng Diyos yung milagro para kilalanin nila ang Diyos, para piliin nila ang Diyos. Tayo ba, ang inahangad natin sa Panginoon, yung milagro? Hindi yan ang inahangad natin eh. Ang inahangad natin na maunawaan natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, na masunod natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Sapagkat tandaan natin, kung maglilingkod tayo na hindi natin sasamahan ng tunay na pagmamahal sa Diyos, magiging, sabi ng Bible, magiging walang kwenta yung paglilingkod natin. Kaya tularan natin ang Panginoon. Kaya nga si Kristo, dahil sa kanyang ginawa, binigyan siya ng titulo ng Diyos Ama. Ang sabi ng Diyos Ama, lahat ng tuhod luluhod sa iyo, sa langit, sa lupa, hanggang sa ilalim ng lupa, lahat luluhod sa pangalan mo. Bakit ibinigay kay Jesus yun? Sapagkat yung paglilingkod ni Jesus tama sa harap ng Ama. Kaya kung gusto mo maging tama yung paglilingkod mo, gayahin mo ang ating Panginoon. Kaya nga pinag-aaralan natin ito eh. Kasi bakit? Importante sa buhay ng Kristiyano na maunawaan niya na pag tayo naglilingkod, dapat samahan natin ng pagmamahal. Sapagkat ayaw ng Diyos na maglingkod tayo na hindi tayo nagmamahal sa Diyos. Ayaw ng Diyos na maging busy tayo, katulad ng opisina. Busy ka sa paggawain sa opisina. Pero ang katunayan, yung may-ari, wala ka naman talagang pagmamahal sa kanya. Ginagawa mo yun kasi bakit? May sweldo ka. Diba? Dapat hindi tayo ganun. Dapat kung gumagawa tayo, hindi dahil sa pagpapala. Gumagawa tayo hindi dahil sa pakinabangan natin, yung favor na nakukuha natin. Dapat gumagawa tayo sa Diyos dahil mahal natin ang Diyos, sapagkat yun ang gusto ng Diyos. Katulad ng kanyang anak,
ginawa niya ang lahat dahil mahal niya ang kanyang Ama. Kaya nga dapat tularan natin, isabuhay natin, na katunayan, makita natin yung sacrificial love natin sa Panginoon. Katulad ni Kristo, yung ginawa niya sa buhay niya sa atin, sacrificial love. Yung pag sinabing sacrificial love, ito'y pagmamahal na hindi makasarili. Ano ba yung pagmamahal na makasarili? Kaya ka nagbibigay kasi gusto mong may makuha ka. Kaya ka naglilingkod, gusto mong makuha mo yung favor. Yun yung makasariling pag-ibig. Ayaw ng Diyos na makasariling pag-ibig eh. Kahit tingnan mo yung mga boyfriend, di ba yung mga boyfriend? Di ba? Yung nagliligaw siya, bigay siya ng bigay ng regalo. Di ba? Pero nag-away siya, nag-away sila. At biglang naghiwalay. Anong sabi ng lalaki? Akin na yung mga pinagbibigay ko sa'yo. Di ba? Bisan sinusumbatan. Ang dami ko na nagastos tayo. Bakit? Kasi yung pag-ibig niya, pag-ibig na makasarili. Ang Diyos natin, hindi ganyan. Yung pag-ibig ng Diyos, hindi siya makasarili. Ginagawa niya yun dahil mahal ka ng Diyos. Diba? Hindi dahil may makukuha ang Diyos sa'yo. Tandaan natin mga kapatid, kaya nga sabi ni David, ano ang tao na yung pinahalagan? Totoo yung sabi ni David, bakit ang tao pinapahalagan ng Diyos? Bakit sinasabi ni David yun? Sapagkat nakita ni David kasi, anong makukuha ng Diyos sa tao? Meron ba? Wala eh. Ang tao hindi niya pwedeng bigyan ng Diyos ng buhay. Kasi ang Diyos siya may-ari ng buhay. Ang tao hindi niya rin pwedeng bigyan ng tawag nito. Ang Diyos bigyan niya ng pagkain. Kanya yung pagkain eh. Kaya nga kung titingnan natin, tama si David. Bakit mahalaga ang Diyos sa tao? Bakit mahalaga? Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Minahal tayo ng Diyos na walang kapalit. Kagaya sa buhay natin, sa mga pamilya, ikaw ba nagpapakain ka sa pamilya mo, sa mga anak mo, dahil paglaki niya, sasabihin mo, mawala kayong utang na loob. Pinakain ko kayo, pagkatapos, ngayong kinakawawa niyo ako. Ganun ba yung layunin mo? Kasi maraming mga magulang ganyan eh. Pinapag-aaral nila yung anak nila dahil napakinabangan. Ito pag-aaralin ko kasi bakit? Dating ang panahon, magtitimba na kami ng pera, lalo na kung engineer na to o abogado to. Hindi. Kaya natin pinag-aaral yung mga anak natin dahil mahal natin yung anak natin. Ayaw natin masubukan nila yung paghihirap sa buhay. Lalo-lalo katulad sa mga magulang na hindi nakapag-aral kung gaano kahirap na umapply ng trabaho, na pagbigay mo ng biodata, anong mangyayari? Pagkita ng credential mo, tatawagan na lang kita. Di ba? Kasi bagsak ka sa credential. Di ayaw mo mangyayari yun sa mga anak mo. Yun ang totoong pagmamahal. Sinasakripisyo mo, di ba? Yung ibang mga tatay nga, di ba? Makikita mo. Yung mga nasa abroad, lala ko na napanood ako sa YouTube, sabi niya doon, tatay buti kayo mga anak, kasi kayo dyan, nagkakain kayo masarap kami. Ako dito, padudos-dudos lang para malaki yung padala ko. Bakit? Bakit nagagawa ng tatay yung doon sa abroad? Kasi nga, mahal niya yung pamilya niya. Ayaw niyang magutom. Kung ang tao ginagawa niya yun, lalong-lalo na yung Diyos, gagawin niya yun sa iyo, sa atin. Kaya totoo yung sinabi ng Panginoon dito sa Isaias. Ito yung versikulo ko parati sa buhay ko. Na, anong sabi ba sa Isaias? Basahin nga natin, Isaias 46. Ito yung parati kong binididit araw-gabi. Kasi bakit?
Ano ba sabi dito sa Isaias? Isaias 46. Verse 4. Ang sabi ng Panginoon dito, sabi ng Panginoon, no? Aalagaan ko kayo hanggang tumanda at pumuti ang inyong buhok. Nilikha ko kayo, kaya kayo'y aalagaan ko. Tutulungan ko kayo at ililigtas. Diba? Sabi ng Panginoon, ganyan ang Panginoon, yung pagmamahal niya sa atin. Pag ang Diyos pinili mo sa buhay, ang sabi ng Panginoon, aalagaan ka niya hanggang pumuti ang iyong buhok. Bakit nagagawa ng Diyos yan? Sapagkat ang Diyos totoo nagmamahal. Hindi siya makasarili. Kaya nga sa atin, dapat maging ganun tayo. Huwag tayong makasarili. Pag sinabing makasarili, huwag tayong gagawa dahil lang may gusto tayong makuha. Kaya nga, mga kapatid, tayo, pangunahin natin, kaya gusto natin makasama ang Diyos. Kayo ba, ang pangunahin ba sa buhay ninyo, kaya kayo naglilingkod para malangit? Dapat hindi ganyan yung puso niyo. Kaya kayo naglilingkod kasi gusto ninyo na malangit kayo. Nadamo, pangalawa lang yan. Dapat yung damdamin nyo, naglilingkod kayo dahil mahal niyo ang Diyos. Hindi dahil sa langit. Tandaan nyo mga kapatid, may prueba ng katotohanan dyan, si Satanas. Saan si Satanas galing? Hindi mo siya galing sa lupa eh. Galing siya sa langit. Pero nakita natin, ang langit pala, hindi pala talaga makakapagbigay ng satisfaction sa tao. Kasi si Satanas, tumalon pa siya eh. Kahit nandun na siya sa hayahay na buhay, tumalon pa siya, hindi siya nagangad. Nagangad pa siya ng mas malaki. Kaya nga Diyos, tuwan-tuwa siya sa mga taong kontento sa buhay. Basta ang importante, kasama niya ang Diyos sa buhay. Diba? Aanuin mo naman, meron kang lahat na kailangan na sa buhay mo, pero wala ka namang pagmamahal sa Diyos, aanuin mo naman yun. Walang kabuluhan yun. Kaya lahat na naglilingkod dito, naglilingkod to dahil mahal nila ang Diyos. Kaya dapat pag-aralan natin, kung hindi pa tayo natututong mahal talaga ng tunay sa Panginoon, dapat panahon na to na pag-aralan natin ang pagmamahal sa Panginoon. Na Panginoon, tulungan mo po kami na maging tulad kami ng aming Panginoong Jesucristo na gumagawa dahil mahal niya kami. Dapat ganun din tayo sa buhay natin. Pangalawa, humility and service. Ano bang ibig sabihin yung humility and service? Hindi mapagmataas, pagkilala niya hindi siya perpekto, pagbibigay ng halaga sa iba kaysa sarili. Pag ikaw sinabi mong naglilingkod ka, na may kababaang loob. Sapagkat alam natin mga kapatid, ang Diyos, ginawa niya ang ehemplo, ang pamantayan ng tamang paglilingkod. Sapagkat si Kristo, naglingkod siya na may kababaang loob. Anong katunayan na may kababaang loob? Ano ba si Kristo? Ang sabi nga ni Kristo, dito sa Mateo, ang sabi dito sa Mateo, Mateo 20, verse 28. Ano sabi ng Panginoon dito? Sabi ng Panginoon dito, Mateo 20, verse 28. Sabi ng Panginoon dito, maging ako na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod
at magbigay ng aking buhay para maligtas ang maraming tao. Anong sabi ng layunin ng Panginoon dito? Kaya siya pumunta rito, hindi siya para paglingkuran, kundi para maglingkod siya. At ang katunayan, yung paglilingkod niya, hindi lang basta-bastang paglilingkod, kundi naglingkod siya na may kababaang loob. Bakit? May kababaang loob. Kasi matindi ang credential ng ating Panginoon. Kaya nga sabi dito sa Philippian, ano bang credential ng ating Panginoon? Dito sa Philippian, chapter 2, verse 5 to 6. Anong sabi dito? Dapat maging tulad ng kay Kristo ang pananaw ninyo. Kahit na sa Kanya ang katangiang Diyos, hindi Niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Anong pinapakita dito ng Panginoon? Yung pumunta siya rito sa bundong ito, bagamat kapantay niya ang Diyos, hindi niya yung pinaghawakan, kundi naglingkod siya na may kababaang loob. Sapagkat sa sanlibutan, pag ikaw maglilingkod ka, lalo-lalo kung sa sanlibutan, kung ikaw ang magiging leader, dapat tawag nito, angat ka sa lahat. Kaya ka nga leader angat ka sa lahat. Diba? Iyan ang panuntunan sa sanlibutan. Pero ang panuntunan sa paglilingkod sa Diyos, dapat ang isang leader ay mababa sa lahat. Baliktad, di ba? Sa mundo, kailangan ang isang leader, angat ka. Pero sa Diyos, ang isang leader dapat mababa ka sa lahat. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi niya kinonsider na pantay siya sa pagka-Diyos. Ang ginawa niya, hinubad niya yung pagka-Diyos niya, nagpakababa siya at isinuot niya yung pagkaalipin. Kaya nga pag tayo naglilingkod sa Diyos, walang mataas sa atin. Ako pastor lang ako sa litra, pastor. Pero tandaan ninyo, walang nakakataas sa atin dito. Lahat tayo, puros servant ng Panginoon, pero may kanya-kanya lang tayong duty. Hindi ibig sabihin, ako ang pastor, ako ang bida. Tanda mo, paglilingkod sa Panginoon, ang bida parati natin, walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga tayo, tinuturuan tayo ng Panginoon na maglingkod tayo na may kababaang loob. Kasi ayaw ng Panginoon, pag ikaw naglingkod ka na wala kang kababaang loob, wala kang kwentang leader. Tingnan mo si Satanas, ginawa siyang leader. Saan siya ginawang leader? Akala mo, ang tagabantay dun sa langit ng glory ng Panginoon, si Satanas Siya yung akyat panaog sa bundok ng Diyos. At siya yung nagmamasid sa tawag nito, glory ng Panginoon. Kaya nga nahulog siya Kasi bakit? Binigyan siya ng katungkulan. At yung nabinigyan siya ng katungkulan, anong iniisip niya? Angat siya sa lahat. Kasi kung hindi siya nag-isip na angat siya sa lahat, hindi niya maiisip yung pantayan ng Diyos. Kasi bakit? Umover yung tingin niya sa sarili. Hindi naman niya sinabi, gusto kong pantayan si Miguel. Kasi bakit? Mataas siya Kasi ang pinakamataas na anghel, akala mo yung yung cherubin Cherubin si Satanas Ang katunayan na nagbabantay ng Garden of Eden, cherubin. Sila yung matataas na ranggo sa langit. Na ibig sabihin, sila yung mga anghel na may mga pakpak. Mataas yung nila. Pero ano nangyari sa kanya? Sapagkat hindi siya natuto sa Panginoon,
Akala niya pag leader, dapat mataas ka, angat ka sa lahat. Anong nangyari sa binagsak siya. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, kung babasahin ito sa Luke chapter 22 verse 27, ang sabi ng Panginoon, naglingkod siya kahit na Panginoon siya. Ano sabi ng Panginoon? Naglingkod siya kahit na Panginoon siya, at dapat yun ang gayahin natin. Kaya nga tayo, pag tayo naglilingkod, hindi tayo nagrereklamo. Di ba? Kasi naglilingkod tayo na may pagmamahal. Hindi tayo naglilingkod para gayahin tayo. Hindi tayo naglilingkod para sabihin natin sa sarili natin, bakit ako lang, bakit sila hindi. Tandaan mong paglilingkod, nasa puso yan at nasa pagmamahal yan sa Diyos. Sapagkat kung si Kristo, katulad ng mga tao, maglilingkod siya, pagkatapos makikita niya yung iba, hindi naman naglilingkod, palagay ko magagalit si Kristo. Pero hindi ganun ang Panginoon eh. Naglingkod siya na walang reklamo sa buhay niya. Sapagkat ginagawa niya yon sa Diyos. Naalala ko sa una, ito, totoo to pangyayari, nandun pa ako sa Davao. Yung people pa kami. Nag-usap-usap yung mga pastor, mga diakono. Ang sabi, gagawa tayo ng simbahan. Sa tibong ko yun. Ang sabi, gagawa tayo ng simbahan. Sabi ngayon, mga kapatid, sino magdadala ng martilyo? Sabi, kapag taglingkod tayo sa Panginoon, gawin natin itong tama. Sabi, ako magdadala ng martilyo. Sabi niya, ako ang magbibigay kahoy. Ako tutulong ako. Sa awa ng Panginoon. Yung dumating na yung araw. Yung si Brother Disuyo, ano nangyari sa kanya? Nawala yung pagka-Christian niya. Kasi bakit? Pagdating niya doon, siya lang isa. Nagdala pa siya ng mga kahoy. Anong ginawa niya? Ganito pala to. Kasi bakit? Lukuhan pala to. Sabi, naglilingkod sa Panginoon. Yun, ang dami nag-oo. Ngayon, ako na lang. Anong ginawa niya? Kasi may itak siya dahil sa kahoy. Anong ginawa niya sa galit niya? Pinagtataga niya yung kahoy na para gawin ng simbahan. Kasi bakit? Kasi gano'n. Kasi nga, yung tao, naglilingkod siya sa tao. Kasi kung naglilingkod ka sa Panginoon, kahit wala kang kasama, kahit ikaw na lang isa, magpapatuloy ka dahil mahal mo ang Diyos. Yan yung serbisyo na service, paglilingkod na may kababaang loob. Hindi ka naghanap, hindi makasarili. Sabi nga, ang paglingkod hindi mataas, hindi mo iniisip na perfecto ka, nagbibigay ka ng pagbibigay ng halaga sa iba kaysa sarili mo. Ang pinapalagan mo yung iba, hindi sarili mo. Yan ang totoong paglilingkod. Kapag ikaw naglilingkod ka, nagpapaapit ka, huwag kang mapagod. Sapagkat hindi mo ginagawa yan para sa sarili mo. Ginagawa mo yan para sa kanila at para sa Diyos. Dahil mahal mo ang Diyos, mahal mo rin yung kapatiran mo sa pananampalataya. Kaya nga ang tunay na paglilingkod, kahit ikaw na lang isa, hindi ka manghihina, kundi magpapatuloy ka. Yan ang sample ng Panginoon sa atin. Ang katunayan, maraming naging lingkod ni Kristo na iniwanan si Kristo. Di ba? Ang lingkod ni Kristo, umabot na ng mga disciple ni Kristo ng mga, pwede na magturo umabot ng 70 sila. Pero anong nangyari? Dahil naglingkod sila na wala lang sa isip nila, naglingkod sila dahil wala lang. Ano nangyari? Iniwan nila si Kristo. Kaya nga sinanong ni Jesus si Pedro, kayo ba iiwan ninyo ako? Anong sabi ni Pedro? Hindi. Sapagkat ikaw lang yung buhay. Kaya nga yung tunay na paglilingkod talagang may kasamang sakripisyo, pagpapagod sa paggawain ng Panginoon. Kaya nga tayong mga anak ng Diyos, tinuturuan tayo. Kasi bakit?
Ayaw ng Panginoon na maglingkod tayo na wala lang. Ayaw ng Panginoon na tayo maglingkod na puno-puno tayo ng reklamo. Dapat ang mapuno sa atin yung pag-ibig natin sa kapwa Kristiyano natin at sa Panginoon. Yung dapat ang importante na maghari sa bawat puso natin. Kaya nga sabi ko nga, aanuin mo kung malaki yung church, pero hindi naman nagmamahalan. Mas maganda na yung maliit, basta nagmamahalan. Hindi ko, ibig sabihin ko lang nun, hindi mahalaga kung marami man o hindi. Basta ang importante, sa loob ng church, nakikita yung pagmamahalan ng bawat isa sa atin. Sapagkat pag tayo nagbabahalan bawat isa sa atin, tandaan mo, makakapaglingkod tayo na may kababaang loob. Kasi hindi ka pwede magpakababa kung wala kang pag-ibig eh. Hindi ka pwede maggagawa ng mga bagay na ikaw lang ang gagawa, gusto mo parati kang may kasama. Tandaan natin sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ka naglilingkod sa tao, kundi naglilingkod ka sa Diyos. Kaya wag natin sayangin yung pagkakataon. Dapat matulad tayo ng Panginoon na maglingkod tayo na may kababaang loob na sa araw-araw ng ating buhay talagang mai-apply natin sa buhay na ito. Sapagkat aanuhin mo naman na magaling ka nga, pero hindi naman nakikita sa iyo yung kababaang loob. Aanuhin mo magaling ka nga, hindi naman nakikita sa iyo pag-ibig. Kaya naalala ko yung isang kwento ng pastor namin, yung may mga Kristiyano na matay na, napunta na sa langit. Ang sabi ng Panginoon, sabi ng anghel, pili ka ng kwarto, pipiliin mo. Pagbukas siya sa mga kwarto, nakita niya, ang sasarap ng ulam, pero yung mga nagtataka siya. Bakit yung mga lahat ng mga na doon sa loob ng kwarto, ang papayat, parang walang mga kain. Sabi niya, ano kaya problema dito? Tinignan naman siya sa kabilang kwarto. Yung pinuksan yung kabilang kwarto, taka siya. Hindi maganda yung ulam, pero ang tataba nila. Ang pinili niya, sabi niya, Pedro, ayaw ko dito sa pangit ang ulam. Matataba nga sila, pero pangit naman yung mga pagkain. Dito ako sa masarap ng pagkain. Sabi ng Pedro sa kanya, walang baho yan ha? Oo, walang baho yan dito. Pumasok din siya. Pagpasok niya wala, may nakalagay sa dingding na magsubuan kayo. Doon palang kwarto, kaya palang ang papayat kahit masarap ng ulam, wala palang gustong magsubo. Kasi makasarili lahat na nakaupuron. Kaya tuloy, talagang, nagsisi siya. Bakit doon siya napunta? Ang sasarap nga. Pero hindi ka makakain diretso kasi ang usapan, magsubuan kayo. Ang problema, ang lahat na nakalagay, nakaupo pala yung mga punong-puno ng pride, punong-puno ng makasarili. Ayaw malamangan. Kaya ano nangyari? Lahat sila gutom. Kaya sabi niya, sayang hindi ko pinili yung sa kabila. Kasi sa kabila pala, nakalagay doon na ang mga tao pala doon sa kabila, punong-puno ng pag-ibig. Pero bagamat nakakatawa to, pero talagang may katunayan doon sa buhay. Kasi bakit pag ang paglilingkod mo, ang sarili mo lang, hindi yan magtatagal, magrereklamo ka. Kasi bakit? Makikita mo yung iba. Bakit ako lang ba ang anak ng Diyos? Parang naalala ko sa una, yung kami lang may bata pa, di ba? Pag pinahugas kami ng plato, ba't ako lang ba anak? Ikaw rin hugas plato, ako lang parati. Buwan nga, di ba?
Totoo yun eh. Kasi bakit? Kasi gumagawa ka kasi bakit? Ginagawa mo ng tungkulin, hindi mo ginagawa dahil mahal mo yung pinapagawa sa'yo. Kaya paglilingkod sa Panginoon, pagka gumagawa ka na parang tungkulin na lang, masusuya ka katagal-tagal, lalo na yung kasama mo, hindi naman gumagawa, ikaw lang ang gumagawa. Pero pag ginagawa mo, kaya dahil mahal mo ang Diyos, talagang magagawa mo ng tama. Kagaya sa nanay ko, first na sa buhay ng nanay ko, yung nabubuhay pa yun, doon pa kami sa kabila. Nakita kong nanay ko, may tumulong sa kanya o wala, nagpapatuloy siya. Pero mo, gigising ang nanay ko ng alas 5 na madaling araw. Pagkatapos pupunta siya ng church, lalampasuin niya yung church. Lalampasuin niya yung church. Pagkatapos siyang lalampasuin yung, papatuyuin yun. Pagkatapos, maglalagay siya ng mga bangko sa church. Hindi pa yun. Ang gagawin pa niya, pupunta pa siya ng palengke kasi bibili siya ng bulaklak. Ilalagay sa altar, sa pulpit, lalagyan pa niya ng bulaklak. Hindi inutos ng pastor yun. Minsan, nag-aaway sila yung tatay ko, yung pangalawang asawa ng nanay ko, nag-aaway sila. Bakit mo ginagawa niyan? Ikaw lang ba yung tao sa simbahan? Hindi ba may tumutulong? Sabi ko, may tumutulong nga pero hindi parati. Ba't ikaw ang parati? Sabi ng nanay ko, hindi ko man ito ginagawa sa kanila eh. Ginagawa ko to sa Diyos eh. Natutuwa ako tuwing ako naglilingkod. Iniisip ko, pag ako naglalagay ng bako, iniisip ko ang nilalagay kong bako para to sa Panginoon, siyang upo. Kaya hindi ako napapagod. Tama nga naman, bakit? Nasa Bible, sabi ng Panginoon eh. Gawin mo lahat sa pag-ibig eh. Kasi pag may pag-ibig, hindi ka mamapagod. Amen. Matututo kang magtiis. Matututo kang maglingkod na may kababaang loob. Kaya nga sa buhay ng Kristiyano, dapat may tama natin yung buhay natin. Kasi bakit? Siguro natin dito, lahat tayo gusto ng langit eh. Wala pa akong nakita dito sa mundo, nagsabing pastor. Mga kapatid, sino bang gusto ng impyerno? Walang ganun lang lahat na nasabi. Kapatid, sinong gustong langit? Lahat. Langit eh. Wala pa akong nakita na, mga kapatid, gusto ba rin yung langit? Hindi. Impyerno kami, impyerno. Wala pa akong nakita ganun. Di ba? Kaya nga, gusto natin ng langit eh. Dapat gayahin natin si Kristo kung gusto ng langit. Kaya nga sabi ito, maglingkod tayo sa Panginoon na may kababaang loob. Gayahin natin ang Panginoon. Pangatlo, forgiveness. Ito yung pinakadakilang tawag nito. Pinakamalaking example ng Panginoon natin. Forgiveness. At nakita natin to, yung ginawa ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi nga sa Bible, dito sa Luke, Luke chapter 23, di ba? Parati natin napakuha niya sa Bible, Luke chapter 23, verse 34. Ang sabi dito ng Panginoon? Sa 7 last word, ito parati siya. Sabi dito, sabi ni Jesus, at sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nagpalabutatan ang mga sundalo para hati-hatiin ang mga damit ni Jesus. Ang sabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang una talagang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang pagpapatawad. Kaya nga si Kristo yung nabubuhay siya, hindi siya marunong, hindi siya yung parating nanguhusga sa tao. Hindi siya ganun eh. Nakita nga natin, di ba? Lahat ng lumapit kay Jesus, talagang pinakita ni Jesus
yung pag-ibig niya. Hindi siya marunong mahusga eh. Galit, kaya nga yung panahon na yun, magtataka ka. Mas galit pa ang si Kristo sa mga reliyon sa panahon nun kontra sa mga makasalanan. Kasi bakit? Nakita kasi ni Kristo, maraming mga reliyon punong-puno ng judgment. Diba? At ngayon, nagpapatuloy pa rin yan hanggang ngayon. Na yung perfection, kinukuha ng reliyon ngayon, kailangan perfect ka talaga. Kailangan pag ito patugtog ka, perfect ka, kasala ka, out ka. Perfect masyado. Kailangan ang ikaw, nagpapaawit ka, kailangan sakto talaga yung buhay mo lang. Tanda mo mga kapatid, walang sakto dito sa mundo. Sino lang ang sakto? Si Kristo. Ang sabi nga ni Kristo, tinawag si Kristo ng tao, mabuting guro. Ang sabi ng Panginoon, sinabi ba ni Kristo? Totoo, mabuti siyang guro eh. Totoo, mabuti siya kasi anak siya ng Diyos eh. Pero pinakita niya doon kung anong klase ang tao. Ang sabi niya doon, walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Ano pinapakita ng Panginoon? Tayong lahat ng mga tao, walang isang mabuti sa atin kundi ang Diyos lang. Kaya nga ang tao, wala siyang karapatan maghusga, kundi magpatawad yung karapatan mo. Kasi bakit? Sapagkat hindi ka perfecto. Palagay natin, may pangalan, perfecto. Perfecto lang yun. Pangalan lang yun. Pero sa totoong buhay, walang perfecto. Kaya lang tayo naging perfect dahil kay Kristo. Natandaan natin. Kaya nga ang parabos ni Jesus, di ba? May isang, yung hari, nagalit siya sa mga kwan niya, yung mga katiwala niya. Kasi bakit? Ang laki ng utang sa kanya. Nagalit yung hari. Sabi ng hari, ipakulong nga kasi naghingi ng tawad. Yung nahingi sila ng tawad, di ba? Pinatawad sila ng hari. Yun, parables Jesus yun eh. Pagkatapos, yung pangapag pinatawad, anong ginawa nila? Nakita nila yung mga nakautang sa kanila. Anong ginawa niya? Wala siyang patawad, di ba? Ikaw, nakautang ka. Palakad-lakad ka na nakautang ka sa kanila. Kulong mo ito, kasi hindi nakabayad. Kaya yung nalaman ng hari, pinatawad niya. Bakit? Ikaw, pinatawad nga kita eh. Kita ito, lahat pinakulong mo. Ipakulong din to. Ano pinapakita ng Panginoon? Pinapakita lang ng Panginoon na wala nang matuwid. Kung ikaw nagkasala ka, sila rin pwede magkasala. Kaya nga dapat ang mga Kristiyano puno siya ng forgiveness. Pag sinabing forgiveness, ang sabi nito, pagpapalaya sa puso mula sa galit at pinapalitan ng pagmamahal. Yan ang totoong forgiveness. Yung galit mo, inaalis mo sa puso mo, pinapalitan mo ng pagmamahal. Yan ang example ng Panginoon sa atin. Kaya wala kang nakita na lumapit kay Kristo na kinundin ng Diyos. Diba si Magdalena, lumapit kay Kristo. Ano sabi ni Kristo? Sino walang kasalanan sa inyo, bumato muna. Diba, umalis sila lahat? Kasi bakit? Pinapakita lang ng Panginoon na kung totoo kang naniniwala sa Diyos, kung totoo kang sumusunod sa Diyos, dapat marunong kang magpatawad. Kaya nga sabi dito sa Corinthians, dito sa Romans pala, sabi dito sa Romans chapter 12, verse 14, anong sabi ng Panginoon dito? Verse 14, ang sabi niya dito. Ito sabi ng Panginoon, idalangin ninyo sa Diyos, pagpalain ang mga taong umuusig sa inyo, pagpalain ninyo sila sa halip sumpain. Kaya nga po, pag totoo kang nagpapatawad, winawala mo yung galit mo kasi bakit? Bakit mo nasusupa yung tao? Dahil nagalit ka eh. Diba?
Sabi, sama naman ginawa sa akin, sana to, mabanggaan sa akin. May mga iba pa, di ba? Kahit ibang ang Kristiyan, matindi din. Pag nagawa mo ng kasalanan, akala mo wala nang kapatawaran yung kasalanan, kaya ang mga dalangin ganito eh. Sumpahin ka sana ng Diyos. Di ba? May mga ganyan kaya. Ang Diyos talaga, sinasali pa niya ang Diyos. Sumpahin ka sana ng Diyos. Bahala na sa iyo ang Diyos, guwanti. Di ba? Parang galit ka. Bahala na sa iyo. Ang Diyos gumanti, sinasali mo pa ang Diyos. Nga, alam mo naman hindi gagawin ng Diyos yun. Kasi bakit? Siya yung Diyos na magpapatawad eh. Sabi nga ng Panginoon, lahat ng nangyayari ngayon, hindi siya magja-judge. Kailan siya magja-judge? Sa huling araw. Kaya nga tayo, tinuturuan tayo na matuto tayong magpatawad. Sapagkat alam natin maraming mga tao ngayon, hanggang ngayon, hindi pa napagpatawad. Kung mahirap magmahal sa kaaway, lalong-lalo na mas mahirap yung magpatawad. Madali lang sabihin patawad eh. Di ba? May mga tao nga, brother, pinatawad mo na, pinatawad ka na, nalilip ka na. Pero tuwing nagkikita kayo, talagang nabubuhay talaga yung ginawa niyo. Di ba? Totoo ba yan? Totoo yan eh. Maraming mga tao nagsasabi na patawad nila yung tao, pero pag nakikita nila, bumabalik yung ginagawa ng tao. Hindi tunay na pagpapatawad yun. Sapagkat ang tunay na pagpapatawad, inaalis mo yung galit mo sa puso mo. Pinapalitan mo ng pagmamahal. Yun ang totoong pagpapatawad. Sapagkat ayaw talaga ng Panginoon na hindi tayo marunong magpatawad. Kasi bakit? Pag hindi ka marunong magpatawad, anong sabi ng Panginoon? Lahat ng hindi marunong magpatawad, hindi rin papatawarin ng Diyos eh. Kaya kahit anong hingi mo, Lord, patawarin mo po ko. Hindi ka talaga mapatawad. Kasi bakit nakikita ng Diyos eh? Anak, nagpatawad ka ba? Oo, nagpatawad ako eh. Pero tuwing nakikita mo siya, diba? Talagang parang yung dugo mo parang umaalsa talaga. Hindi mo malaman talaga ba't ganito. Diba? Kaya nga tayo pinapapractice tayo ng Panginoon ng example ng Diyos na gawin dapat natin. Bakit ginagawa ng Diyos yan sa atin? Kasi gusto ng Diyos na tayo makasama ng Panginoon. Kaya nga, ang tandaan natin mga kapatid, sa Bible may dalawang teaching ng Diyos tungkol sa elementary teaching at sa pang-college na teaching. Ano ba yung mga elementary? Yun yung tungkol sa bautismo, di ba? Tungkol sa pagpapatong ng kamay. Tungkol kung ilan ang Diyos. Tungkol sa tatlong persona, napakadaling memorize yun. Kasi bakit? Kahit si Satanas, sasabihin ni Satanas, memorize mo lang yan. Di ba? Na alam mo yung doktrina. Maganda yun eh. I-memorize mo lang yan. Pero ayaw ni Satanas na memorizein mo yung buhay at pamumuhay ni Kristo. Kasi bakit? Doon siya madadali. Pag ang tao kasi mamuhay sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin, it's a pera na si Satanas sa buhay mo. Mawawala siya sa eksena. Ang gusto kasi ni Satanas, kasali pa rin siya sa eksena. Kasi alam mo, sasabihin pa sa'yo ni Satanas, magsimba ka lang. Okay lang magsimba. Magbasa ka lang sa Bible. Pero huwag mo lang i-apply. Kasi bakit? Pag in-apply mo yan, mawawala ako sa buhay mo. Di ba? Maraming mga Kristiyano, yung salita ng Panginoon, alam na alam niya yung mga doktrina. Pero ayaw niyang i-apply yung pinaka-pangkalis na doktrina. Ano yung doktrina? Yung pamumuhay. Katulad sa pamumuhay ni Kristo. Kasi mahirap kasi yun. Kasi bakit? Sabi nga ni Kristo sa pamumuhay bilang Kristiyano, pagsampalin ka, ibigay mo yung kanan. Ano ba ibig sabihin?
Hindi ibig sabihin na gagawin mo yun. Ang ibig sabihin, matuto kang magpasensya, di ba? Sabi ng Panginoon. Pag sabi pa ng Panginoon, pag pinabuhat tayo sa isang bagay ng 1 kilometro, buhatin mo yung pang 2 kilometro, ibig sabihin gagawin mo talaga yun. Hindi mo naunawaan kasi kung gagawin mo yun, gugulpihin ka ng pabuhos. Bakit? Sasabihin, magnanakaw ka kasi yung bahay namin pang 1 kilometro na, dadalhin mo pang 2 kilometro. Di ba? Sabi ni Kristo, pag pinabuhat ka ng 1 kilometro, dalhin mo na 2. Ano sinasabi na nun? Ano yung pinapatukoy doon ng Panginoon? Matuto kang magpakababang loob. Huwag kang matuto kang nasa mababa ka lang. Di ba? Yun tinuturo ng Panginoon sa atin eh. At yun ang mahirap gawin. Kaya nga ipinadala ng Diyos yung banal na Espiritu Santo niya para magawa natin yun ng tama. Kaya nga itong example na to, kaya nga to, the big example of Jesus. Kasi bakit? Ito yung example na dapat matutunan ng mga Kristiyano. Dapat matutunan niya yung paglilingkod niya sa Panginoon. Dapat sacrificial love. Kasi pag hindi sacrificial, walang kwenta yung paglilingkod mo. Yung naglilingkod ka, naghihirap ka, pero wala ka namang pagmamahal sa Diyos. At sabi ng Bible, walang kabuluhan, wala kang mapapala. Humility and service. Kailangan ng paglilingkod sa Panginoon. May kababaang loob. Kasi importante yan eh. Ano pa sabi ng Panginoon? Pagpapatawad. Dapat marunong kang magpatawad. Pag sinabing marunong ka ng patawad, dito tayo magtatapos dito sa Ephesians chapter 4. Ano pa sabi ng Bible dito sa Ephesians chapter 4? Ephesians chapter 4 verse 31. 31 to 32. Ang sabi ng salita ng Panginoon dito, alisin niyo ang anumang sama ng loob, galit, pag-aaway, pagbubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Pag ang tao hindi marunong magpatawad, ano mangyayari sa kanya? Magkakaroon siya ng sama ng loob. Saan ba nagmumula yung sama ng loob? Pag hindi mo kinakalimutan yung nagawang mali sa iyo ng tao-tao, sumasama yung loob mo. Ano ba? Sabi dito, pag hindi ka marunong patawad, magkakaroon ka ng galit. Kasi bakit? Tira to. Lalo na pag may nangutang sa'yo, pagkatapos hindi ka binayaran, di ba? Galit ka. Wala itong puntang tao na to. Mabulunan ka sana sa kinakain mo, di ba? Kasi hindi ka nagbayad, di ba? Di ba? Gagalit ka. Ano pa sabi ng Panginoon? Pag hindi ka marunong mapatawad, pag-aaway, magkakaroon kang kaaway talaga. Kaya nga magtatanong ka, gusto mo bang magkaroon ng kaaway? Magpautang ka. Oo, sige na. Magpautang ka para magkaroon ka ng kaaway. Kasi makikita mo sa mga Facebook, sa mga di ba? Makikita mo doon mga sinasabi ng mga tao, mabulunan ka sana, di ba? Di ba? Kinain mo pa, kinain na. Hanggang ngayon, naubos na, naitain mo na, hindi mo pa rin binabayaran. Nagkakaroon ka talaga ng away, di ba? Pero sabi nga ng Panginoon, patawarin mo yung nagkakautang sa'yo. Kaya nga sabi ng Bible, para ayaw mo magkaroon ng kaaway, ang sabi ng Romans, sabi ni Pablo, huwag kayong magkaroon ng utang. Kung hindi, magkaroon kayo ng utang na loob sa isa't isa sa inyo. Kasi ang Bible, hindi tayo tinuturuan na mangutang. Kasi alam ng Bible, pag ikaw nangungutang ka, o nagpapautang ka, hindi ka binabayaran,
away talaga. Marami ng Kristiyano na nawala sa pagiging Kristiyano dahil sa utang, sa mga away-away. Kaya pag ikaw, di ka marunong mapatawad, mangyayari talaga sa'yo yan eh. Kaya paninira. Kaya ano ngayon, pag ang mga tao hindi na nakabayad, nakagawa sa'yo ng mali sa iyong buhay, anong gagawin mo? Hindi mo sila pupuri, sa ka ba nakakita na ginawa ka na ng masama, di ba? Pupurihin mo sila. Karamihan, pag ikaw ginawa ka ng masama, anong mangyayari yun? Sisiraan mo na. Imamarites mo na. Oo, kasi ito, magaling lang to. Pero, kala mo, pagmara, para mong anghel, pero demonyo pala, di ba? Di ba? Totoo yun eh. Saan nagmumula lahat yun? Sapagkat hindi ka marunong magpatawad. Kaya nga, sakto Jesus, sabi ni Jesus, wala nang ibang higit pa na pagmamahal na ialay niya yung buhay niya sa kanyang kaibigan. Bakit? Yun ang ginawa ni Kristo. Kahit makasalanan ka, itinuring ka ni Kristo na kaibigan. Hindi lang itinuring ka na kaibigan, binigay pa ni Jesus yung buhay mo. Buhay niya para sa'yo. Para imbis ikaw dapat yung gugulpihin ng Diyos dahil nagalit ang Diyos sa'yo, napunta na lahat kay Jesus. Nawala yung galit ng Diyos. Kaya nga ito, mga kapatid, dapat matutunan natin sa buhay natin to. Sapagkat pag hindi natin to natutunan sa buhay natin to, baka akala mo lang langit ka. Pero isa ka rin pala doon sa sisigaw. Panginoon, buksan nyo. Sarado na eh. Panginoon, buksan nyo, di ba nangarap kami? Sarado na nga. Kasi bakit? Kaya nga sabi ng Apostol Pablo eh, subukan ninyo yung pananampalataya ninyo kung nasa Diyos pa kayo. Baka wala na kayo sa Diyos. Kasi hindi ibig sabihin nagsisimba ka na kasama na ng palataya. Pag sinabing mananampalataya ka, ibig sabihin tagasunod ka. Ginagaya mo yung buhay ni Kristo sa buhay mo. Kaya nga sa atin, nag-aaral tayo dito, puro sa pinag-aaral natin paggawa ng mabuti. Sapagkat yun ang layunin ng Panginoon na talagang tinalaga niya sa una pa, kaya tayo niligtas ng Diyos para gawin ang mabuti. Kasi pag hindi natin gawin ang mabuti, ang sabi ng Diyos, tayo rin ang talo. Gusto ba natin maiwan tayo sa rapture? Malapit na kaya yung rapture. Maraming mga tao ngayon, inaalam kung kailan darating ang Panginoon. Di ba? Yan ang inaalam. Ito ngayon, malapit ng rapture. Kasi bakit? Diba, sabi ng Panginoon, ito yung mga tanda. Nangyayari ng mga tanda. Malapit nang dumating ang Panginoon. Tandaan mo, kaya ipinaalam ng Diyos na siya'y darating. Hindi para palaman mo kung anong tanda siya darating. Alam mo nga yung tandaan darating, pero hindi ka naman kasama. Anong silbi, di ba? Pagaya nito eh. Alam mo yung camp natin na darating. Di ba? Aalis tayo lang. Ng alas 7. Pero kung hindi ka naman na kasali sa listahan doon, kahit alam mo, hindi ka makakasama. Di ba? Sa pagbabalik na pa, kahit alam mo, kaya nga sabi ng Panginoon eh, kahit yung mga tao, alam mo na yung lahat ng hiwaga ng Diyos. Lahat, alam mo na. Sabihin ko sa'yo, kahit para ka ng Bible Wikipedia, yung parang dictionary ka na, yung pagkagiging Kristiyano mo, alam mo na. Pero, kung hindi mo naman ito isinasabuhay yung example ni Jesus sa buhay mo, ang sabi ng Panginoon, wala kang kabuluhan. Kasi wala kang kabuluhan mangyayari doon. Pagdating ng oras, nangaka. Kasi yung ginagawa mo sa buhay, hindi mo pwedeng pagmamalaki yan. Kung ikaw nagpapagaling ka, Panginoon, di ba sabi ng Bible, marami ang tatayo sa sasabi, Panginoon, nagpagaling kami sa pangalan mo. Hindi mo pwedeng ipagmamalaki ang hindi sa'yo. Kung yan, tumayo yan, hindi dahil sa'yo, tumayo yan dahil sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Pedro, nakita ba niyo itong pilay, tumayo?
Hindi to dahil sa amin. Hindi dahil kay Kristo. Tandaan mo, hindi tayo pet healer. Dapat kung pet healer ka, di ba? Yung pet healer, di ba, magagamot ka sa mga, di ba, nagpapagaling sila. Di ba? Yun, pwede yun. Pero kung ikaw, Kristiyano ka, ipagmamalaki mo yung nagawa mo, hindi mo pwedeng mapagmalaki yan. Kasi bakit? Lahat ng nagagawa ng tao, ang Diyos ang tumutulong kaya nagagawa niya yun. Kaya wala nga tayo mapagmamalaki. Akala mo, pagharap natin doon, mapagmamalaki tayo. Wala eh. Kaya nga sa araw ng paghukom, sabi nga ng Panginoon, lahat ng mayayabang ha, lahat ang daming sinabi. Di ba? Pero tinan mo yung mga anak ng Panginoon. Di ba? Sabi ng Panginoon, ako nagutom, pero pinakain niyo ako. Ako walang damit, dinamitan niyo ako. Ako na ospital, dinalang niyo ako na bilanggo, pinuntahan niyo ako. Anong sabi ng mga anak ng Diyos? Panginoon, kailan ba ka namin nakitang nagutom? Kailan ka ba namin nakitang walang damit? Kailan ka ba namin nakitang nabilanggo ka? Anong sabi ng Panginoon? Kung ginagawa niyo yan sa inyong kapatid na kalitliitan, ginagawa niyo yan sa akin. Doon natin pinapakita. Kaya tayo tinuturuan ng Diyos na gumawa ng mabuti para sa ating pakinabangan yun. Diba? Pero hindi dapat natin ipagmalaki. Sapagkat lahat ng kabutihan natin ay galing sa Diyos. Kagaya sa mga masasamang tao, akala mo mga kapatid, kaya lang nakakagawa yung tao na masama sapagkat lahat ng ginagawa niya ay gawa ni Satanas. Kaya nga sabi ng Panginoon, anak kayo ng Diablo. Kasi yung ama niyo sinungaling, kaya kayo lahat sinungaling. Ibig sabihin, lahat ng nagagawa din ng mga wala sa Panginoon, nagagawa nila yun dahil kay Satanas. Kaya pili kayo kung anong Panginoon ninyo. Kaya sa darating nating camp, kaya nga sinabi, choose God eh. Kasi bakit? Pag pinili mo si Satanas, lahat ng gawain ni Satanas, gagawin mo. Kasi bakit? Yun kay, kung sino yung Panginoon mo, yun ang gagawin mo. Kung Panginoon mo ang Diyos, ang gagawin po mo kabutihan. Kaya huwag kayong magtaka mga kapatid, kapag makakarinig kayo parati sa mga simbahan na nag-preach ng kabutihan. Kasi bakit? Yan talaga yung layunin natin eh. Hindi tayo makikilala ng Panginoon dahil sa pagtuturo natin. Saan tayo makikilala? Sa ating gawa. Kahit mag-presulot tayo ng presulot, pag labas natin dito, masagi tayo, babanatan na kagad natin. Walang kabuluhan yun eh. Kaya nga, dapat isabuhay natin yung mga pag-aaral na pinag-aaral natin sa umagang ito. Huwag nating hayaan yung salita ng Diyos na lumabas lang sa tenga natin kung hindi manalangin tayo ng manalangin na masabuhay natin yun hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tumayo tayo mga kapatid, manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa iyong salita na binigay sa amin, Panginoon, sa araw na ito. Sapagkat Panginoon, salamat Panginoon, na ito yung salita mo, Panginoon, talaga nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagbibigay sa amin ng tamang pag-iisip kung ano talaga dapat ang aming tahakin sa buhay na ito, Panginoon. Na Lord, tulungan mo po kami na sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon, na talagang masabuhay namin, Panginoon, yung example mo sa aming buhay. Bagamat mahirap ito gawin, Panginoon, pero naniniwala po kami sa pangako mo na hindi mo kami pababayaan. Tutulungan mo po kami, Panginoon, na magampanan namin ito ng tama. Tulungan mo po kami na maging mabuti kaming Kristiyano, Panginoon, na sumusunod at nagmamahal sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord Jesus, sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa lahat na nakinig sa iyong salita sa araw na ito, Panginoon. Salamat sa lahat, Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen. Amen.
Sorry. Napakot ko yung drone ko. Press, sound check, press. Ayan, tayo po dadako sa ating pagkakaloob. At habang kayo po ay nagpe-prepare ng inyong pagkakaloob sa ating Panginoon, tayo po ay manalangin. Hallelujah, dakilang Diyos. Muli, maraming salamat, Panginoon, sa mga mensahe, Lord God, na nagmula sa iyo, Panginoon, na patuloy namin itong maging gabay sa araw-araw sa aming buhay, O Diyos. Salamat sa patuloy na pagre-remind sa amin kung gano'n ang kahalaga, Panginoon, ang salita mo, O God. Natuloy na panghawakan namin ito dahil ito ang maggagabay sa amin, Lord God, patungo sa magandang landasin, O God. At Lord, salamat po, kami po ay magkakaloob, Panginoon, ng aming mga ikapo, Panginoon. Salamat sa mga pagpapalang ito na natatanggap namin na alam namin nagmula sa iyo. Salamat sa mga pinanggagalingan nito sa trabaho, sa negosyo, anumang mga gawa ng kamay, ang pinagmula ng mga kayamanan ito, O Diyos, ay maraming salamat dahil ito ay dahil sa pamamagitan ng pagpapala mo para sa amin. Kaya kami magpabalik, Panginoon, at ikaw din ang magpala sa mga bawat kamay na magkakaloob, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa at ikaw din ang sigsitiglig umaapaw, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Maaari na pong maglagay sa ating basket. Tayo umawit. Habang nagbibigay ng kaloob, may kagalakan sa ating mga puso. Tayo umawit. Sabi ng salita ng Diyos, siksik-liklik at umaapaw, at iyong mararanasan pag nagbigay. Sabi ng salita ng Diyos, siksik-liklik at umaapaw, at iyong mararanasan pag magbigay nang wala sa puso ang bigay naman pagmamahal kung ano ang iyong tinanim siyang alin magbigay naman pagmamahal magbigay nang wala sa puso ang bigay naman pagmamahal kung ano ang iyong tinanim siyang alin. Kung ano ang iyong tinanim siyang alinin. Kung ano ang iyong tinanim siyang alinin. Amen. Muli na kung tayo magtanim ng kabutihan, kabutihan ang ating aaninin. Kung tayo magtanim ng napakaraming seeds, marami din tayong aaninin seeds. Amen. Pastor. Lord, hallelujah. Taas natin yung kamay natin sa tithes of offering. Panalangin natin. Dakila namin amang Diyos, salamat Panginoon sa lahat ng kaloob na binigay ng mga anak mo sa araw na ito, Panginoon. At alam ko, Panginoon, kaya sila nagbibigay sa iyo, Panginoon, dahil mahal ka nila, Panginoon. Lord, salamat ito, Panginoon. Pagpalain mo bawat buhay nila, Panginoon, bawat trabaho nila, at patuloy kang kumilos sa bawat buhay nila, pati na, Panginoon, sa kanilang mga pangarap sa buhay nila. Ingatan mo sila, ingatan mo buong pamilya nila, at patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapalang ito.
Pagpalain mo ito, Panginoon, para sa iyong kaharian. Na ito'y magamit, Panginoon, para sa iyong kalooban, para, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. At binabalik namin sa iyo lahat ng ang pagpapasalamat, Lord, sapagkat lahat ng pagpapala namin ay galing sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Salamat, Lord, sa pangalan ni Kristo Jesus, namin, Panginoon. Amen. Taas natin yung kamay natin para sa benediction. Dakila naming Amang Diyos, salamat Panginoon sa oras na ito. Salamat Panginoon sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Na Panginoon, talagang gawa mo ito, Panginoon, sapagkat lahat ng nagagawa namin tama, nagagawa namin dahil sa iyo, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataon na binigay mo sa amin, na nagkatipong kami, Panginoon, para purihin ka, pasalamatan, at sambahin ka, Panginoon, sa ilang ang papuri, Lord. Lord, sa aming pagkatapos, Panginoon, ingatan mo po kami sa buong linggong ito, Panginoon. Ingatan mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Ingatan mo ang kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon, yung mga kasama nila sa tahanan, Lord. Ingatan mo, Panginoon, at patuloy mo silang proteksyonan sa lahat, Panginoon, ng kasamaan, Panginoon, at patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan espiritual, pangangailangan pinansyal, at pangangailangan physical, Panginoon. Salamat, Panginoon, ang iyong pagpapala, ang iyong kapayapaan, ang iyong pag-ibig, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, masa amin lahat sa pangalan ni Kristo Jesus namin, Panginoon. Amen and amen. Hallelujah. Pagpapalain sa Panginoon. Hallelujah. The Lord, bago tayo magpawis, may konting announcement lang. Sa darating nating camp, magdala tayo ng kanya-kanya nating baso. At hindi ba tayo kutsara? Pwede rin po. At tignan mo, di ba? Baso na lang padala natin, di ba? Tumbler. Dapat may kutsara at matindi. Sarili silang kape. Wala kayo ng mat nyo. Sige, magdala na kayo ng kutsara, saka baso, kasi bakit? Sa camp natin, tawag ito, may kanya-kanya tayo kasi para malimitahan natin yung baso natin kasi yung nakaraan kasi, di ba? Ang daming natapon lang, di ba? Yung tapon na, di ba? Kaya, magdala tayo ng kanya-kanya nating baso. Hindi, dala tayo plato. Plato na lang natin. Oo, sige, basta baso lang. Nakutsara. Amen. Amen. Praise God. So, muli po tayong umawit at purihin ang ating Diyos. So, we are the kings, they pray for my attention.